Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video, mga kuis, mga gayas, ay nagsimula na po, nagpalaganap. Lumalaganap na po yung mga trolls, mga dummy account, paninira ng mga tulunggis sa yung mga kabila. Alam niyo kung sino yung mga kuis, mga gayas. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. At maliban dyan, yung blind item po na mayroon pong sinisigaw-sigawan. Mayroon pong sinigawan dyan sa Maynila dahil nagpapalam. Isa din po yan pag-usapan natin. But before that, panoorin po muna natin tong video ni Yorme Isko Moreno. So without a further ado, let's begin. Sandali lang po, mayroon akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, pagulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya. Mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. At ayon sa nakuha nating impormasyon, So ayun nga mga kuis, no? So ngayon, tapos na tayo sa pag-end. Please naman kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So una pong pag-usapan natin, ito pong mga tulunggis, ito pong mga usapan natin ngayon, itong mga tulunggis, yung mga kabilang grupo na nagpalaganap at kumikilos na po. Iwan ko, baka si Idi at si Pati to. Oh, yung mga tulunggis dyan na nanirahan po sa Manila. Antayin nyo lang. Pag nakaupo si Yorme Isko, was out na naman kayo dyan. So ito po muna pag-usapan natin. Panoorin nyo to ng maigi. oh my goodness, ito nga. Nag-umpisa na po yung mga trollings ng mga kalaban, o yung mga troll ng mga kalaban. Well, napansin ko dito 6 days ago, si Garapalan ay nag-add po yan sa akin. In-add po niya ako. So ngayon, hindi ko pinapansin yung mga ganyan. So nakita ko ngayon sa post po ni Ma'am Bernadette. Si Ma'am Bernadette Aguste, nakita ko ngayon siya. Ayan po yung post niya. Sabi niya, beware, ilan lamang sila sa mga confirmed dummy accounts. Ayan. So nakita ko ngayon si Garapalan. So napaisip ako, parang yung account ayan, nag-add sa akin. So ngayon, nag-research ako sa kanya. I have do research for him. So nakita ko dito, oh my goodness. Tama nga, isa nga itong trolls at dummy account nila, oh. Isa itong pelikula, magandang pamagat, no? Sabi nila, 17 incumbent Manila councilors at 1st District, Luzon, Ernest Dionisio, tumugon sa mga panawagan ng Molino na pabalikin si Isko Moreno sa 2025. So, ito daw yung mga konsehalis at congressman. So, ang tanong, bakit naman sila mananawagan kung tama at okay yung pamamalakad sa kasalukuyang administrasyon? Sige nga, sagutin nyo. Tapos nakita ko pa dito. Ayan po yung mga post niya. Kaninong tao nga ulit yung dating head ng MTPB? Sino ang tunay na nag-abuso?
Ayan, maras pang tinawag siya dito, GR Rivera daw. Natawa ako sa post na ito. Ayan. Ang laking katanungan, kung mahal mo ang Manileño at ang Manila, bakit mo ito iniwan at lubog sa utang? Balik naman sa parang hindi na alam Tinapos mo muna sana ang termino mo bago ka nagpasya. Sumubok sa labanan ng pagkapangulo. Alam mong hindi ka ubra. Yan po yung mga patama niya o patutsada niya. So, sagutin natin yan kung bakit iniwan. Hindi ba pwedeng nagbigay daan siya? O bilang ganti man lang sa mga utang na loob na nagawa ni Sir Danny Lacuna kay Yorme? Ayan po, pinaupo po na walang kirap-hirap po si Ma'am Hani Lacuna. O, about naman po sa utang, alam nyo po yan, alam ni Ma'am Hani Lacuna kung saan po napunta. Wala po napunta doon sa bulsa ni Yorme. Makikita nyo naman yan. Kita nyo naman, nakadyan ka, di ba? Tatayugan yung mga malalaking building na pinapagawa ni Yorme Isko Moreno, like ospital, paaralan, at mga kondo. Especially yung pagpaganda ng Manila Zoo. O ito pa, walang kapatid, walang kaibigan, walang kamag-anak sa taong ito daw. Lahat sa sagasaan niya para lang sa politiko. So hindi ba pwedeng para sa taong bayan? Hindi lang sa isang tao, but mas pinili niya yung karamihan. Yan tayo Magandang araw naman, ating. May nakakaaliw pa lang ng kwento sa mga patawag ni Isko, ni Boy Binta Moreno. Ayan, di ba? Alam na dis kung sino yan sa likod ng mga yan. Yan kasi gumagawa kasi kayo ng tama para hindi kayo mapalitan. Tingnan nyo nga ngayon, mismong mga Manileño na nananawagan sa inyo na bumalik na. Anong magawa nyo? Mahal ni Yorme Isko yung Manileño, at hindi lang yan, ang opposite niyan is mahal na mahal din ng Manileño si Yorme Isko Moreno dahil nakita nila kung gaano po ito kagaling. Masasama ba ngayon sa 5 riskiest city ang Manila kung magaling po ba yung kasalukuyang administrasyon? Sige nga. Yung mga simpleng patutsada nyo talaga, napakasimple. Kayang yakang-yaka sagutin po yan na kahit kanino na nakasubaybay kay Yorme Isko. Kaya wag po kayong gumawa ng mga kabulustugan, katulungisan dahil masasakutin kayo. Mabubulabog din kayo. Okay? So, ayun nga mga kois, no? Okay? Klarong-klaro po. Klarong-klaro po. Yung gumagawa po talaga sila ng mga dummy account na kunwari, galit-galitan ko, no? Pero wag ka. Naninira po sila. Nagumpisa na po silang nagumpisa na po yung paninira nila kay Yorme Isko Moreno. Pero halatado. At yung paninira nila, yakang-yaka, sagutin po natin yan. Kahit na mga bata dyan sa Manila, yakang-yaka po yung mga patutsada nila kay Yorme Isko Moreno. So, ano ba yung mga feedback nila, yung pinagsisigaw-sigawan na dyan? Yung utang. Alam po nila yan kung saan po napunta. At may approval yan sa opisina ni Ma'am Hani Lacuna bago nakalusot yung proposal ni Yorme Isko Moreno. Diba? Ganoon lang po kasimple yun. Yakang-yaka talaga sasagutin na kahit kanino. Dahil hindi naman po nagnakaw si Yorme Isko. Nangungutang po sa mabuting paraan. At yung pera napunta sa mabuting paraan din. At kumikikita yan. Yung mga investment na yan ni Yorme Isko Moreno sa Manila, kikita yan. At in return, balik din po yan sa kaba ng gobyerno ng Manila City, mga kois, mga kayas. Ganun lang po kasimple yun. Okay, sa next video po ito. Ito na po sa next video, ha. Loren pa natin. Ayan. Kitang-kita na ba? Ako yung hindi makita. So, ayan po. So, nakuha po natin to sa mga resource person. Kita nyo yan sa picture na yan. May babaeng sumisigaw. Tapos, sinisigawan yung isang lalaki. So, hindi po tayo magbanggit ng pangalan, ha? Dahil, ayan, dahil item ba po yan? May babaeng sumigaw. Tapos, yung lalaki, may lalaki. Tapos, crowded. So, ibig sabihin, maraming tao. Ang instead daw dyan, ang nangyari po daw, ito, basahin natin to para klarong-klaro.
Noong July, araw ng 18, taong 2024. Ha! 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 Klaro-klaro, di ba? Basahin nyo. Ha! 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 Nagpatawa ba kayo? Huwag mo po akong pilitin na magkwento bakit si Isko. Huwag mo po akong pilitin na magkwento bakit si Isko babalik ng Maynila. Nako, klarong-klaro ha. Ayan o. Huwag mo akong pilitin. Huwag mo akong talagang pilitin na magbalik si Isko sa Manila. Wait lang. May mga ganyan pa sila, mga sinungaling. Pagkatapos ninyo, sigaw-sigawan, tapos may pamilya pa kayong nalalaman. So, napaisip tayo. Sino po itong tinutukoy ng taong ito na may taong sinisigawan na isang babae gaya ng nasa picture? At nakikita nyo pa dyan, parang ano yata yan, Clock Tower ng Manila kung hindi pa ako nagkakamali. So, ayun nga mga kois na sorry dahil yung V8 natin medyo nagluko na naman tong kulokoy na ito. Ayan. Sana ba tayo? So, ayan po sa picture, kitang-kita yun naman. Parang tower, clock tower ng Manila. Ayan. So, antayin nyo na lang kung sino po itong tinutukoy natin. Kung sino pong tinutukoy natin. At pag lumabas yung tamang-tamang information, agad-agad po natin yang sasabihin sa inyo mga iskunya kung sino yung sumigaw at sino yung sinigawan. Ayan. O, diba? So, talagang ito nga, usapan. Aral talk po tayo mga kois magayas, no? Kung sa tingin, kahit sa tingin nyo, kung sa tingin po natin o sa tingin po nila, kung maganda po ang pagdala ni Ma'am Hanel Lacuna sa Manila, kung pinagpatuloy pa niya yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno, wala po sigurong ni isang Manilinyo. Ni isang Manilinyo, wala po sigurong sisigaw na Yorme Isko balik na sa Maynila. Kung pinagpatuloy, kung ginaya niya yung kaparaanan ni Yorme Isko Moreno, well, iba-iba naman po talaga ang taste o so yun nga mga quiz, no? Kung sa tingin nyo, kung maganda ba pagdala yung Manila, siguro wala po talagang sisigaw. Wala pong sisigaw na Yorme Isko balik ka na sa Manila. Dahil nakita po nila kasi maganda. Maganda pagkagawa eh. Pero opposite sa maganda eh. Pangit eh. Nasama na nga sa Faith Riskiest City in the world mga quiz, no? Na talagang napakadelikado po. So, sino po yung gaganahan? Like Yorme Isko Moreno na makarinig ng ganyang mga balita na dati, samantalang si Yorme Isko, Hakot Award, naunguna pa yung City of Manila sa kagandahan, yung paglago. So, ngayon, talaga, mismong Manilinyo na po, magkapag-desisyon na wag nang maulit pa. Kaya Yorme Isko balik sa Manila. So yun lang po mga boys, gano'n lang po kasimple. Kaya mag-ingat po kayo sa mga trolls dyan, sa mga dami account na nagpapalaganap ng mga maling information dahil so yun, pagpasensyahan nyo na po eh, medyo nangaasar o trolls siguro tong V8 na nabili ko.
So yun nga po, ingat-ingat po tayo sa mga maling informasyon, mga fake news, mga misleading na pinalagaan na po nila dyan. Nagumpisa na po sila. Yan po yung kailangan po nating pag-iingatan. Huwag po tayong maniwala, huwag po tayong magpalason sa kanilang mga pinagsasabi dahil wala pong mga katotohanan yan at alam po ng mga manilinyo ng buong Filipino kung saan po napunta yung mga pira na nagasto sa panahon ni Yorme Isko Moreno at andyan naman po yung ebidensya, yung mga resibo makikita po natin yan. O, di ba? Ganoon lang po kasimple yun eh. Never po talaga magtagumpay yung mga masasamang may masamang budhi, no? Nagpapalaganap ng mga maling informasyon, mga ka-fake newsan, okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, shares, and subscribes. At huwag pong kalimutan naman po, isang favor naman po, suporta po ni Ma'am Melcy. Ilalagay ko po sa comment section yung link ng kanyang YouTube channel. So for now, I'm gone. Pilipinas, God first. Manila, God first. So for now, I'm gone. God bless all. Peace.